blessed Sunday to everyone. Welcome again. It's the first Sunday of the month, and for the opening prayer, we have Sister Marlene. Diyos na masalangit, makapangyarihan, dakila kayo, Panginoon. Ikaw ang Panginoon namin, ang kaligtasan, kalakasan namin lahat, Panginoon. Narito po kami muli, Panginoon, nagtitipon at nagkasamang magpupuri at magpapasalamat sa inyo, Panginoon, sa lahat ng iyong mga biyayang pinagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Lalo-lalo na po sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong walang hanggang grasya, Panginoon. Panginoon, tinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang lahat ng aming mga kasapit dito, ang lahat ng mga nakikinig sa aming gawain, Panginoon. Saan man silang sulok ng daigdig, Panginoon. Magandang gabi po sa kanila, magandang araw sa inyo, magandang gabi sa amin dito sa Pilipinas, Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy ninyong paggagabay at pagpapatnubay sa amin, Panginoon. Dinadalangin ko po sa inyo, Panginoon, ang lahat ng aming bawat pamilya, Panginoon, na naway iligtas niyo po sila sa lahat ng kapahamakan, Panginoon. I-bless niyo po sila, Panginoon, ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon, at hugasan niyo po kami, Panginoon, ng iyong kabanal-banalan dugo, na kami po ay karapat-dapat na tumawag sa inyo, Panginoon. At marami pa po kami dapat malaman tungkol sa inyo, Panginoon, sa inyong mga banal na salita na ihahayag sa pamamagitan ni Brother Albert. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po. Wala po kaming masabi, Panginoon, na nawa ay ang iyong gustong iparating sa amin ay ito po ang aming isabuhay namin, Panginoon, na marami pa kami malaman sa inyo, Panginoon, na ito po ay aming isa sa puso sa lahat ng aming gawain, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Dalangin ko po ang kanilang mga pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang bawat ng kanilang mahal sa buhay, Panginoon, ay iligtas kami, Panginoon. Nawa, Panginoon, kalugdan mo po kami, Panginoon. Nawa, Panginoon, kayo po ang maghari sa amin. Kayo po ang maging sentro namin, Panginoon. Dahil sabi niyo po, Panginoon, in one or two or three gathered in your name, you are in the midst of us. Kaya, Panginoon, nararamdaman namin, nakasama po namin kayo. Dalangin ko din po, Panginoon, ang buong mundo, Panginoon, na nawa ano man ang pinagdadaanan nilang kahirapan at mga kalamigis, Panginoon, kayo po mag-control nun, Panginoon, at nawa, Panginoon, ang mga taong nakakalimot sa inyo, Panginoon, ay hipuin niyo po, Panginoon, dahil ito na po ang pagkakataon, ito na po ang oras na kayo po ay makilala na lubos-lubusan, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa bawat hiling namin, sa lahat ng daing namin, Panginoon, at sa lahat po ng gusto namin sa buhay, Panginoon, ay inyo pong i-grant sa amin lahat, Panginoon, na gusto namin kayong lubos na makilala. Kaya, Panginoon, huwag niyo po kaming pababayaan. Ito po ang aming panalangin, Lord God. Hear all our prayers. In mighty name of Jesus. Amen.
Psalm chapter 1, verses 1 to 6. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, that yields its fruit in its season, and his leaf does not wither. In all he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the sinner, of the wicked will perish. The words of the Lord. So after this will be the praise and worship songs. Kuya, wala po tayong praise and worship. Okay. So before we go to the inspirational talk, we're inviting Sister Merly and Sister Mel. Bago po ang lahat, nagpapasalamat po ako sa inyo mga kapatirang sa lahat po ng inyong pinagkaloob po sa akin. Napakalaking bagay nito para sa akin. Alam ko pong ito po ay maraming sa inyong effort na it comes to your own pocket. Maraming salamat po sa inyong effort, Panginoon. Nawa po sa inyong mga kapatiran marami pa po kayong matulungan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sister Melinda, wala po kayong sound. Amy, walang sound. Mahina siguro adjustment ng volume. Meron na. Magandang gabi mga kapatid. Magandang araw po sa inyo. Mabuhay po tayong lahat. Ako'y buong puso nagpapasalamat sa inyo. Sa inyong tulong po sa akin ay isang malaking bagay po talaga na nagpapasalamat ako sa inyo kay Lord na binigyan ako ng pagkakataon na matulungan ninyo. At ito'y nakakatulong mga kapatid sa aking laboratory po kasi ako po'y mag-undergo po ng chemotherapy. Malaking bagay talaga. Maraming salamat po sa inyo. Lalo na po, galing po sa sarili ninyong bulsa. Maraming salamat talaga. Ang Panginoon po ang bahala na magbalik sa inyo ng punong-puno, siksik, buliglig sa inyong mga kapatid. Sa ulitin po, maraming salamat. Thank
Thank you very much po, Sister Mary. Sister Joy, tomorrow morning na lang yun sa iyo. Kasi sarado ang ano dito, yung Palawan, ha? Bukas na lang ng Opo. umaga. Opo, gusto ko rin pong magpasalamat po. Walang sawa pong pasasalamat. Pero tatawag muna ako sa'yo, ha? Ay, kailangan ko bang tumawag sa'yo bago ko i-transfer sa'yo? Sige po. Okay. Sige. Ay po. Bukas na lang. Opo, salamat po. Tsaka po sa inyo pong lahat. Maraming salamat po. Walang sawa pong pasasalamat na hindi niyo po ako pinabayaan hanggang ngayon po. Maraming salamat po. Butchoy. God bless Si us all Lola. po. Sino yun? Dali. Naging namo siya. So after this will be the inspirational talk of Sister Shirley. Mag-try ka. Kasi Papuri parangal pasasalamat ang aking binabalik sa hapong ito. Magandang gabi sa atin dyan sa Pilipinas. Magandang hapon dito sa UK. At sa lahat ng mga nanonood at nakikinig at nag-subscribe ng gawain ito. Have a blessed day. Ako po'y taos-pusong nagpapasalamat at sa kabila ng aking kabisihan dito sa aming tinitirahan, ako po ay patuloy na sa abot ng aking makakaya ay ipapagpatuloy ko po ang aking gawain. Ang naatasan bilang isang manggagawa dito sa gawain ito. Sa simula ay tayo pong lahat na naglilingkod dito sa Panginoon ay narito po ang aking nabigyan ng daan upang ipaliwanag at kaunting kaalaman ko kung paano ko may bibigyan ng magandang paliwanag ang aking sasabihin. Ang akin pong nakuhang gawain o gawang mga salita ng Diyos ay ito po'y galing sa Acts 20 verses 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawang sapagkat binigay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-ingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos sa kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. So keep watch over yourself and over all the flocks with the Holy Spirit has placed in your care. Be shepherd of charge of God, which we made the own through the blood of His Son. Sa akin pong pagkakaalam sa isang bagay na ito, sa mga sinabi po sa talatang ito, tayo pong bilang isang mga alagad ng Panginoon na tayo po ay pinili sa karamihan, tayo po ay naglilingkod sa Diyos na dapat nating pangaingatan at maglilingkod dahil tayo po ay pinagkalooban ng ating banal na Espiritu at tayo po ay gumawa sa kasalukuyan at ito po ay ating pong pakaingatan at ang Iglesia po ng Diyos ay ating pong bigyan ng malaking impact upang tayo po ay lahat ng naitinuturo at pinag-aaralan sa ikabubuti ng ating kaluluwa hanggang sa kawakas. Tayo po'y tinubos ni ating Jesucristo upang tayo'y patawarin sa mga kasalanan kayo'y binigyan ng habag. At naririto ang iglesia na ating ginagawa upang tayo'y paglingkuran at magsamba sa ating Panginoon na tamang pagsamba sa ating ginagawa sa kasalukuyan. Tayo pong mga pinili ng ating Diyos na buhay sa ating pagsamba sa ating gawain ito tuwing lingkod. Malaki po ang naitulong sa ating bawat isa. Nararamdaman ho ninyo ang inyong sarili kung ano ang inyong kinatatayuan sa ating pagsamba. At dapat natin pong pangingatan ang ating bawat isa at ang lahat ng mga naririto ay ating pong bigyan ng daan upang sila ay hindi mapalayo sa ating gawain at ang lahat ng kanilang
mga ginagawa ay sa tunay na paglilingkod sa ating Panginoon. Oo nga po, oo nga mga kapatid, tayo po ay kabilang at napakahalaga sa ating ang ginagawa natin ito sa ating Panginoon dahil tayo po ay sa karamihan at ito po ay napatutuhanan na nararamdaman kong patotoo na marami kaming naglingkod ng mga unang panahon pero kakaunti ang natira dahil sa ang mga pangyayari hindi nila matanggap ang aral ng ating Panginoon. Kaya habang tayo ay naririto, papangalagaan namin kayo, higit sa lahat ang ginagawa ni Brother Albert, ay gawin natin ang bawat isa na pangangalaga ng ating Panginoon ay ating pong sundin at huwag tayo pong magdaramdam o huwag tayong kung ano ang tama ay siya natin gawin dahil tayo po ay itinutuwid ng Panginoon. Sinabi rin po sa 1 Peter 2, chapter 2, verses 25. Kaya gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, pagkat nagkawatak-watak kayo gaya ng mga tupang naligaw. Ngunit tinipong kayong muli ng pastol na talagang alaga sa inyong mga kaluluwa. Ito po ang ginagawa nga natin ngayon. Tayo po nagkapisan-pisan, nagkasama-sama sa ating gawain upang tayo po maglingkod sa ating Panginoon. At kailangan nating pangalagaan at ang bawat isa ay magbigay ng bawat isa ay magkaroon ng magandang pagkatao, ang pag-uugali, ang lahat ng ating mga ginagawa ay ating pangatawanan at sa ating mga natututuhan. Sa ating mga natututuhan ay bawat nating ang lahat ng narito ay dapat hindi mailigaw upang tayo ay magkaroon ng katagumpayan sa ating buhay. At ang lahat ng ito ay atin pong pangatawanan upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito nga po ang nararamdaman ko sa kasalukuyan. Ang aking buhay ay parang ang aking ginagawa na lamang ngayon ay maglingkod at gumawa ng tama upang tayo po ay magkaroon ng magandang sa ating tulad ko matanda na nga ay ngayon na nga ho ay ating gawin na natin ang dapat nating gawin. Huwag na tayong umurong pa. Nakapakinig na kayo ng mga salita ng Diyos. Pagpatuloy natin. Huwag po yung urong sulong ang ating gagawin dahil tayo po ay alagad na ng ating Panginoon at dapat nating atin pong magbigay din tayo ng magandang ang ating sarili maging isang huwara ng ibang tao upang tayo po ay tularan ng mga taong na tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Ito na lamang po mga kapatid at nawa po Panginoon ay mga kapatid, kayo po ay merong natutuhan sa ganitong aking inilahad sa inyong lahat. Marami pong salamat. Amen. Thank you very much po, Sister Shirley. So before we go to the preaching and gospel of today, we're going to have the CQ first. Jesus, the kingdom of God, and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah.
Knocking the door shall be open unto you. Hallelujah, hallelujah. Man shall not be by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Hallelujah, hallelujah. Magandang araw po mga minamahal na magulang at kapatid. Ako ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat ang bawat isa sa inyo ay patuloy na nagtitiyagan na tayo ay magkasama-sama tuwing araw ng linggo upang tayo makinig at mag-aral ng mga banal na salita ng Diyos na siyang may kapangyarihan na makapagligtas ng ating mga kaluluwa. Maganda po yung magandang gabi po diyan sa ating mga kapatid sa Pilipinas at magandang hapon po naman dito sa mga kapatid dito sa UK at magandang araw sa iba't ibang panig ng mundo na kung saan ay nakakasaksi o nakakapakinig ng banal na gawain ng Panginoon. Sa araw pong ito, ako ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat maganda po yung binasa ni Sister Shirley at ito po ay tumatalakay sa ating napakahalagang tungkulin kung paano natin mapapangalagaan ang ating mga kasambahay sa pananampalataya at kung paano natin dapat nasundin ang kalooban ng Diyos. Basahin po natin sa aklat ng Acts chapter 20 verse 28 yung pong binasa ni Sister Shirley. Acts chapter 20 verse 28.
Pakibasa mo nga po. Pay careful attention to yourselves and to all the flock, in which the Holy Spirit has made you overseers, to care for the church of God, which he obtained with his own blood. So, yan po yung binasa ni Sister Shirley na napakaganda. Sabi po rito, pay careful attention to yourself and to all the flock. Dapat po kasi tayo ay binabantayan din natin ang ating sarili. At ang ginagawa po natin pagbabantay sa ating sarili ay yung araw-araw ay ating masunod o maisabuhay yung ating mga naririnig at pinapag-aralan every Sunday. Para po magkaroon tayo ng katiyakan sa ating kaligtasan. Pay careful attention to yourself and to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseer. Tayo po kasi ginawang tigapagbantay o tigapangalaga ng ating mga kasambahay sa pananampalataya. So, isa pong napakagandang tungkulin ito sa bawat isa sa atin at siyempre po sa ating pangangalaga at pagbibigay ng huwaran sa ating mga kapatid. Unang-una po ay dapat tayo sumusunod sa mga salita ng Diyos. Kasi kung tayo po ay hindi natin susundin, ay para pong lumalabas na tayo ay mga false prophet. Kaya dapat po bilang namumuno ay tayo po ay matutong sumunod sa mga kautusan ng banal na kasulatan bilang tayo ang tigapangalaga sa sambahayan ng Diyos. Ang sabi po roon sa Romans chapter 2 verse 20 and the following. Pakibasa mo nga, Kobe. An instructor of the foolish, a teacher of children, having in the law the embodiment of knowledge and truth. You then, who teach others, do you not teach yourself? While you preach against stealing, do you steal? You who say that one must not commit adultery, do you commit adultery? You who abhor idols, do you rob temples? You who boast in the law dishonor God by breaking the law. For as it is written, the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you. So, yan po ang napakahalagang role ng isang nagtuturo. Kaya, pay careful attention to yourself. Dapat po tayo ay magbigay ng, dapat po bantayan din natin ang ating sarili as a leader. That we should live according to what we preach. Kailangan tayo mabuhay ng ayon sa ating ipinipreach. Ang sabi po rito sa Romans chapter 2 verse 21, you then who teach others, do you not teach yourself? While you preach against stealing, do you steal? You who say that one must not commit adultery, do you commit adultery? You who abhor idols, do you rob temples? You who boast in the law, dishonor God by breaking the law. For as it is written, the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you. So, bilang tayo po ay tigapagbantay o tigapangalaga ng sambahayan ng Diyos, dapat po tayo, we have to pay attention also to ourselves and to all the flock. Dapat po bantayan natin ang ating sarili. Kung tayo po ay dapat lagi po tayong naka-inline sa aral at turo ng Panginoon. Kailangan po
we have to live according to what we preach as a leader. Hindi lamang po ako, kundi yung mga kapatid din po natin na mga nag-inspirational talk kasi sila po ay gumagamit din ng salita ng Diyos. Balik natin uli sa 21, Kobe, ang sabi po rito, 21. You then who teach others, do you not teach yourself while you preach against stealing? Do you steal? Kailangan yung ating pong buhay talaga, napakahalaga po na talagang in line doon sa mga kautusan ng Diyos. Tayo na tigapagturo, unang-una dapat nating turuan ang ating sarili. Yung mga nangangaral na huwag magnakaw, ay bakit naman nagnanakaw? So, malinaw po na talagang kailangan natin, lalo na po yung mga leader sa gawain, na tayo po ay mayroong strict observance of all the commandments of our Lord Jesus Christ. Kasi lalabas po tayo yung mga false prophet kung ganun po ang mangyayari. Para po tayo mga false prophet. Tuloy natin ulit ang pagbasa doon sa Act 20:28. So if a man who is uncircumcised keeps the... Hindi, 20:28 ng Act. Book of Act 20:28. Yung binasa natin kanina. Pakibasa mo uli ko, Bea. Pay careful attention to yourselves and to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseers, to care for the church of God, which you obtained with his own blood. So sabi po rito, pay careful attention to yourself. So ang paying careful attention to ourselves is to follow strictly the commandments of our Lord Jesus Christ. And kapag tayo po ay sumusunod, tayo rin po ay may tungkulin na tingnan din natin yung kawan ng Diyos na ipinagkaloob sa atin upang ating pangalagaan at bantayan. So, kailangan po ay tayo ay magkaroon ng panahon na tingnan din natin yung ating mga kapatid, alagaan natin sila. Kailangan po sila ay mamuhay din ng ayon sa ating isinasabuhay bilang leader. At kung maaari, dapat po kasi yung leader ng gawain ay tinutularan din ng kanyang mga miyembro. Kung ang leader po ay talagang sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon Jesucristo, tayo naman mga miyembro dapat ding sumunod doon sa mga leader na itinalaga ng Diyos na siyang susubaybay sa atin. Gagayahin natin yung uri ng kanilang pananampalataya, gagayahin natin ang uri ng kanilang pamumuhay kung talagang sila'y sumusunod din sa kalooban ng Diyos. Basahin po natin sa aklat ng Hebrew, chapter 13, verse 7. Ito po ang sinasabi, mga kapatid. Remember your leaders, those who spoke to you the word of God. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. So, ito po sinasabi doon sa mga miyembro naman ng gawain. Ang sabi po rito, remember your leaders, yung mga namumuno sa gawain. Those who spoke to you the word of God, yung mga nangangaral ng salita ng Diyos. Consider the outcome of their way of life. Yun nga po, kung sila'y talagang tunay na sumusunod sa kalooban ng Diyos, we have to consider our leader and imitate their faith. Gagayahin po natin kung talagang yung ating mga leader ay talagang leader na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon Jesucristo, ay dapat po ating gayahin ang uri ng kanilang pananampalataya. Sabi nga po, merong narinig akong kasabihan na follow the leader
if the leader followed Jesus. If the leader doesn't follow Jesus, don't follow your leader. So, ang ating pong talagang leader ay ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya kung yung pinagkalooban niya na magbantay sa sambahayan ng Diyos ay talagang sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon Jesucristo, we have to imitate their way of life and imitate their faith. Dapat pong tularan natin sila. At kung meron po naman tayong mga leader na talagang nagmamalasakit sa kawan ng Diyos, we have to give respect and honor to them. Kailangan po matuto kayong gumalang din doon sa mga naglilingkod sa inyo. Kasi sila po ipinagkalooban ng Diyos na magbantay sa ikabubuti ng kawan. Kailangan magkaroon naman kayo ng respeto doon sa mga nagli-lead sa inyo, sa mga leader ng gawain. Basahin po natin sa aklat ng Hebrew chapter 13 verse 17. Ito po yung ipinag-uutos ng Panginoon doon sa mga miyembro na pinapangalagaan ng leader sa loob ng gawain ng Panginoon. Hebrew chapter 13 verse 17. Obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls, as those who will have to give an account. Let them do this with joy, and not with groaning, for that would be of no advantage to you. So malino po sinasabi rito, obey your leaders and submit to them. Kung nakikita po natin na ang pamumuhay naman ng ating leader ay ayon sa salita ng Diyos, ay we have to obey. Obey your leaders and submit to them. Papasako po tayo sa kanilang pamumuno. Bakit po? For they are keeping watch over your soul. Sila po kasi ang nagbabantay sa ating mga kaluluwa. Ang ibig ko pong sabihin, pagbabantay sa ating mga kaluluwa, ay yung mga spiritual na aral ng Panginoon ay siya pong pangbantay sa bawat isa sa atin kung tayo po'y sumusunod sa kanyang mga aral. As those who will have to give an account. Kasi malaki po ang responsibilidad at pananagutan ng isang leader. Yung pong leader na maligaw ang kanyang mga tinuturuan, malaki pong pananagutan sa Diyos yun. Sa ginagawa po natin, yung mga nag-IT at ginagawa ko, malaki pong pananagutan sa Diyos kung maligaw sila ng kanilang pananampalataya. Kasi yan po ipagsusulit natin during the Judgment Day. Kung ang ating pong turo, sabi nga roon sa Oxford, sinasabi nila misleading daw. Pero wala po ako nakikitang misleading kung ang ating pong itinuturoy lahat ay nakasulat sa banal na kasulatan. Kasi ang salita po ng Diyos ay talagang sigurado yan. Tiyak po ang salita ng Diyos. Tiyak na magdudulot sa atin ng kaligtasan. Kaya upang hindi maligaw yung mga miyembro natin, lalo na po pag nakikinig tayo ng mga na every Sunday, wag po nating dadagdagan yung salita ng Diyos, kundi babasahin natin kung ano siya, kung ano yung salita ng Diyos, yun ang ating gagampanan at isa sa buhay. Hindi po tayo pwedeng gumawa ng ating sariling aral. Yung aral po ng Panginoon, ang siya nating dapat na ituro upang hindi maligaw yung mga taong nakikinig. Kasi may pananagutan po tayo sa harapan ng Diyos. Ang sabi nga ni Saint Paul in his letter sa mga Corinthian, sa mga tiga-Corinthian, ang sabi po niya, 1 Corinthians chapter 4 verse 6, ito po ang kanyang sinabi. I have applied all these things to myself and Apollos for your benefit, brothers, that you may learn by us not to go beyond what is written,
that none of you may be puffed up in favor of one against another. So, we have not to go beyond what is written. Anong ibig pong sabihin nito? Dapat po yung ating ituturo, dapat po yung ating mapapakinggan, ay lahat po ay dapat ay nakasulat sa Biblia. Kung hindi po nakasulat sa Biblia, huwag po nating ituturo. Kailangan po ang istriktong discipline ng mga apostol sa mga sumusunod sa kanila ay we must not go beyond what is written. Hindi po dapat tayong lalabis o kukulang sa salita ng Diyos. Kailangan po eksakto, kasi ang salita po ng Diyos, eksaktong kaligtasan. Kapag ka po ang salita ng Diyos ay ating ipinangaral, as it is written, eksakto po yung kaligtasan. Hindi po alatsamba yung kaligtasan ng ating kaluluwa na para bagang pwedeng maligtas, pwedeng hindi. Hindi po yung ganoon. Ang salita po ng Diyos ay sure na makapagliligtas ng ating mga kaluluwa. Hindi po pwede yung lalabisan mo, dadagdagan mo, kasi pagka po lumampas po tayo sa nakasulat sa Biblia, ay meron pong sinasabi ang banal na kasulatan sa aklat ng Proverbs chapter 30 verse 6. Pakilagay mo nga, Kobe. Do not add to his words, lest he rebuke you, and you be found a liar. Yung po pala ang sinasabi ng banal na kasulatan kapag tayo po ay lumabis o sumobra sa nakasulat sa Biblia. Ang paratang ng Biblia sa atin ay tayo po'y nagiging sinungaling. Kaya pinagbabawal po ni St. Paul in the first Christian to add or to diminish a word. Kailangan po eksakto kasi ang salita po ng Diyos, hindi po natin dapat nadagdagan, hindi natin dapat nabawasan, kasi pag atin pong dinagdagan, ang paratang ng Diyos sa atin ay tayo po'y nagiging sinungaling. Lest he rebuke you and you be found a liar. So, pagka po tayo sumobra sa nakasulat, ay liar ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya dapat po eksakto. Kung ano nakasulat, yun po ang ating ituturo. Yung hindi nakasulat, wag po natin ituro. Kasi tayo po'y nagsisinungaling. Pararatangan tayo ng Diyos during the judgment day that we are a liar. Kung ano po yung nakasulat, hindi po tayo nakabatay sa custom and tradition ng tao. Kailangan po nakabatay tayo sa Word of God. Yung po kasing mga natutunan natin sa mga unang relihiyon natin ay naging custom na po yun eh. Yung naging bahagi na ng ating buhay na hindi naman nakasulat sa Biblia. Kailangan po ngayon may disiplina tayo. At ang disiplina natin ay kailangan po talagang kung ano yung nakasulat sa banal na kasulatan. Hindi po dapat tayo magdadagdag, hindi po dapat tayo magbabawas. Kasi ipinagbabawal po ng Biblia. Basahin pa rin natin sa aklat ng Revelation chapter 22 verse 18 and 19. Ito po sinasabi kung bakit ipinagbabawal niya magdagdag, magbawas. Revelation chapter 22 verses 18 and 19. Ito po sinasabi. I warn everyone who hears the words of the prophecy of this book. If anyone adds to them, God will add to him the plagues described in this book. And if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God will take away his share in the tree of life and in the holy city which are described in this book. So kaya nga po mayroong stern warning si St. Paul sa kanyang sulat sa 1 Corinthians chapter 4 verse 6 ay dahil po ipinagbabawal po yung magdagdag at magbawas. Bakit po? Kasi ito po sinasabi sa Revelation 22:18
Ang sabi po rito ay ganito, pakilagay mo nga Kobe 18. I warn everyone who hears the word of the prophecy of this book. If anyone adds to them, God will add to him the plague described in this book. At sa 19, and if anyone takes away from the word of the book of this prophecy, God will take away his share in the tree of life and in the holy city which are described in this book. Yung po kasing holy city, yun po yung lugar na kung saan ay naandun po ang trono ng Diyos. Maiwawala po natin yon kung tayo po magbabawas o kaya magdadagdag sa kanyang mga banal na salita. At tayo po maaring paratangang sinungaling. Kaya nga po maraming mga false prophet na binanggit ang ating Panginoon na magsisilitaw. Sino po ba itong mga false prophet na ito? Yung mga false prophet na nagdadagdag ng mga salita na hindi naman talaga nakasulat sa banal na kasulatan. Yun po ang tinatawag na false prophet. At sila sa halip na basahin nila sa Biblia, ang ginagawa po nila ay nagdadagdag sila at nag-iimbento ng sarili nilang aral at turo. Pinagbabawal po yun ng banal na kasulatan. And if anyone takes away from the word of the book of this prophecy, God will take away his share in the tree of life and in the holy city which are described in this book. So wag po nating dadagdagan, babawasan, wag tayong mag-imbento ng ating sariling aral sapagkat ito po ay pinagbabawal ng Diyos na mahigpit. Kagaya ng binasa nga po ni Sister Shirley, hindi po basta-basta ang tayo'y mamuno sa isang gawain. Kailangan po ang strict observance to all the laws, to all the commandments of our Lord Jesus Christ. At hindi lamang yan, tungkulin pa ng isang leader na tingnan din yung kanyang mga taong pinamamahalaan na ito'y dapat din na na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kasi ang salita po ng Diyos ay kaligtasan po ng ating kaluluwa. Hindi po kaligtasang alatsamba, kundi sure na salvation ang salita ng Diyos. Kung iyan po ay ating ipapahayag ng walang labis at walang kulang, ay sigurado po ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Masusumpungan po natin ang kaligtasan yan sa gospel o sa kabuuang aral at turo ng ating Panginoon Jesucristo. Basahin natin sa aklat ng 1 Corinthians chapter 15 verses 1 and 2. Ito po ang sinasabi. 1 Corinthians chapter 15. Now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand, and by which you are being saved, if you hold fast to the word I preached to you, unless you believed in vain. So malinaw po ang sinasabi rito, ang kaligtasan ay sigurado. At saan natin masusumpungan yung siguradong kaligtasan? Sa gospel ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po niya ay ganito sa verse 1, Kobe, pakibalik mo lang ulit. Now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand. Ibig sabihin, tinanggap yung aral, at talaga namang naninindigan, sabi nga ni Sister Shirley kanina, kailangan tayo manindigan, nasumpungan na natin ang katotohanan ng salita ng Diyos, wag na kayong magpatumpik-tumpik pa o magdalawang isip. Kailangan po talagang 100% na tayo'y sigurado na tayo'y susunod. Ang sabi rito, now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received, na tinanggap ninyo. Kung talagang tinatanggap ninyo ang salita ng Diyos, maliligtas kayo. In which you stand. Kailangan po talagang tayo diyan ang paninindigan. At sa verse 2, ito ang sinasabi. And by which you are being saved. Sa pamamagitan po ng gospel, tayo'y maliligtas. Kung paano maliligtas? If you hold fast to the word I preached to you, unless you believe in vain.
So sa pamamagitan po ng paghawak, paninindigan, pagsasabuhay sa kanyang mga banal na salita, ay nakatitiyak tayo ng kaligtasan. Maliban na nga lang kung tayo sumampalataya ng walang kabuluhan. Ibig sabihin nito po mga kapatid ay tayo'y naniwala ng walang kabuluhan. Ibig sabihin tayo hindi lubos yung ating paniniwala sa gospel ng ating Panginoong Jesucristo. Kailangan po lubos, hindi tayo double-minded. Kasi pagka po tayo double-minded, ay wala po tayong maaasahang kaligtasan doon. Basahin natin sa aklat ng James chapter 1 verse 6 and the following. Pakibasa mo nga, Kobe. But let him ask in faith with no doubting, for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. Tuloy. For that person must not suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. So, yan po ang ayaw ng Diyos na tayo maging double-minded. Yung minsay puti, bago kinabukasan ay pula naman. Kailangan po tayo ay mayroong sariling paninindigan, lalo na po sa ating pananampalataya at paniniwala sa aral at turo ng ating Panginoon Jesucristo. Actually po, malinaw naman yung turo ng ating Panginoon Jesucristo. Yun po ang kanyang ipinasusunod sa atin. Huwag po nating baguhin at dagdagan, kasi pagka po tayo ay nagdagdag doon at binago natin, lalabas po tayo nagsisinungaling at tayo'y lalabas din parang false prophet dahil narinig na natin ang salita. Bago pagkatapos, double-minded pa rin tayo. Parang pinag-aalinlanganan pa rin natin yung salita ng Diyos. Mali po yun, mga kapatid. Basahin natin sa aklat ng Mateo, chapter 6, Matthew chapter 6, verse 7. Pakilagay mo nga, Kobe. And when you pray, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words. Tuloy. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Kung sa 7 uli, balik mo uli. Sabi po rito, and when you pray, ito po kaya ko binibigay sa inyong halimbawa. Dahil hindi po tayo dapat na magdagdag at magbawas sa kanyang salita. We have to follow strictly what is written in the Bible. If you want to be saved, we have to follow strictly with the instruction of our Lord Jesus Christ. And when you pray, do not heap up empty phrases as the Gentiles do. Ito po may napakalinaw na eh. Tagalogin nga natin, Kobe. Will you translate that in Tagalog? Kalagay. At sa pananalangin ninyo, huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit. Napakalinaw po naman ang salita ng Diyos. Ang utos niya, huwag nating dadagdagan, huwag nating babawasan. Napakalinaw po eh. Sa pananalangin ninyo, ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit. Alam po naman natin yan eh. Nagaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang hentil po, yung mga tao na hindi po sumasampalataya sa Diyos na totoo. And when you pray, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words. So kung tayo po ay stricto na talagang susunod sa kanyang mga banal na salita, ay dapat po isabuhay natin kung ano itong nakasulat na ito. At kung tayo po ay leader sa gawain, dapat po tayo ay magbigay ng halimbawa na tayong unang-unang susunod sa utos na ito at aral ng Panginoon. Kasi yung aral po ng Panginoon ito, tiyak po ito na makapagliligtas ng ating kaluluwa. Maaring mamatay man tayo sa daigdig na ito,
dahil may kamatayan naman talaga ang ating buhay sa daigdig na ito. Pero yung ating kaluluwa po, napakahalaga sa Diyos. Ang kaligtasan ng ating kaluluwa. And we can only earn that salvation by strictly following what is written in the Bible. Do not add nor diminish in His word. Hindi po natin dapat nadagdagan at hindi rin po natin dapat nabawasan. Madali po namang malaman yung mga maling aral at turo. I-type mo lang yan, pagkatapos i-search ninyo sa The Whole Bible, malalaman na ninyo kung yung inyong ginagawa ay tama o mali. Kasi sa Biblia po dapat nakasulat kung ano yung dapat nating sundin at isabuhay. So malinaw po yun mga kapatid, ang ating striktong pagsunod ay napakahalaga. At yung striktong pagsunod, kung ano yung nakasulat, kung ano ang sinasabi ng Panginoon, iyon ang dapat natin gawin kung nais natin na tayo maligtas. Yan po yung iniutos ng Diyos kay Prophet Jeremiah. Basahin po natin sa aklat ng Jeremiah chapter 26 verse 1. Ito po sinasabi. Jeremiah chapter 26 verse 1. In the beginning of the reign of Jehoiakim, the son of Josiah, king of Judah, this word came from the Lord. Thus says the Lord, stand in the court of the Lord's house, and speak to all the cities of Judah that come to worship in the house of the Lord, all the words that I command you to speak to them. Do not hold back a word. So, malinaw po na talagang kung ano yung sinasabi, yun ang ating ituturo sapagkat utos po yun ng Panginoon. Sabi po rito kay Prophet Jeremiah, that says the Lord, stand in the court of the Lord's house and speak to all the cities of Judah that come to worship in the house of the Lord all the words that I command you to speak to them. Do not hold back a word. Kailangan po kung ano yun talaga nakasulat, kung ano nais ng Diyos na matutunan ng mga tao, yun po ang striktong bagay na dapat nating ituro. Sapagkat sabi po ng ating Panginoon Jesucristo, maraming mga false prophet na magsisilitaw sa daigdig na ito. Noong pong panahon ng ating Panginoon Jesucristo, marami na nga po yan ay pagkaraan po at pagkalipas ng mahigit na 2,000 taon, ay siguro po baka nagmultiply na lalo ang dami ng mga false prophet. Kasi nung panahon po ng ating Panginoon Jesucristo, sinabi na po yan ng ating Panginoon Jesucristo. Basahin natin sa aklat ng Matthew chapter 24 verse 11. Ito po ang sinasabi. And many false prophets will arise and lead many astray. Ayan po, maraming mga bulang propeta ang magsisilitaw at magliligaw ng marami. Bakit po naliligaw? Kasi po hindi po sila nananatili sa salita ng Diyos. Kailangan po kung ano nakasulat, yun po ang ating ituturo. Yun ang striktong turo at aral ng Panginoon na dapat po ang ating disiplina. Kung ano yung nakasulat, yun lamang po ang ating ituturo. Bakit po? Kasi we will give account to our Lord Jesus Christ. Magbibigay po tayo at magsusulit tayo kung tayo po'y preacher at tayo nakapagligaw, ay ipagsusulit po natin ito sa Diyos. Kaya ang pinakamahalaga para tayo hindi maligaw, we have to be strict to what is written in the Bible. Kasi sabi po ng Panginoon Jesucristo, this is during the time of our Lord Jesus Christ. And many false prophets will arise and lead many astray. Napakarami pong mga bulaang propeta magsisilitaw at ililigaw ang marami. Marami po ang maililigaw, hindi ko konti. Kaya po dito sa gawain ng Church of God in Christ Jesus, kakaunti lamang po tayo Kasi stricto tayo sa salita ng Diyos. Hindi po kasi nagugustuhan ng marami ang salita ng Diyos. Kaya kakaunti lang tayo. Mas marami ang sumusunod
sa mga taong nagtuturo ng hindi nakasulat sa Biblia. Halimbawa po ng isang bagay na hindi nakasulat, kailangan ibukas mo ang payong mo ng pabaligtad. Yan po yung mga turo na hindi nakasulat sa Biblia. Lumundag ng 7 beses na hindi naman nakasulat sa Biblia, mga kapatid. At marami po ang may gusto noon. Kaya mas marami, tama nga ang sabi ng Panginoon, malapad at maluwang ang daan patungo sa kapahamakan at marami lumalakad doon. Makipot at makitid ang daan patungo sa kaligtasan at kakaunti ang nakakasumpong doon. Kasi kung tayo po stricto sa salita ng Diyos, marami po aayaw sa salita ng Diyos Pero doon sa mga kagaya ninyo, mga kapatid, na talagang kayo'y sa Panginoon, nananabik pa nga kayo pag araw ng linggo na makinig ng kanyang mga banal na salita. Basahin natin sa aklat ng John chapter 8 verse 47 and 48. Doon sinasabi. John chapter 8 verse 47 and 48. Ito po sinasabi. Whoever is of God hears the words of God. The reason why you do not hear them is that you are not of God. The Jews answered him, Are we not right in the saying that you are a Samaritan and have a demon? Sa 47 na lang ang ating babasahin. Whoever is of God hears the word of God. The reason why you do not hear them is that you are not of God. Pagka po talagang tayo ay nagmamahal sa Diyos, gusto natin talaga ang Diyos, talagang tayo ay excited na makinig sa kanyang mga banal na salita. Pero kung tayo po hindi sa Diyos, if we do not belong to God, ayaw po nating marinig ang kanyang mga banal na salita. Based on this particular verse, mga kapatid, whoever is of God hears the word of God. The reason why you do not hear them is that you are not of God. Yan po'y naganap noong panahon ng ating Panginoon Jesucristo. And until now, marami po ay ayaw ng makinig ng tunay na aral ng salita ng Diyos. Ang nais nilang mapakinggan yung mga invention, yung mga inimbentong aral na hindi naman nakasulat sa banal na kasulatan. Sa mga magagaling na pagtalumpati at pangungusap, hinihikayat nila ang mga tao. Basahin natin sa aklat ng 2 Peter chapter 2 verse 1 and 2. Ito po sinasabi at ito ang ginagawa ng mga false prophet, mga kapatid. 2 Peter chapter 2 verses 1 and 2. But false prophets also arose among the people, just as there will be false teachers among you, who will secretly bring in destructive heresies, even denying the master who bought them, bringing upon themselves swift destruction. And many will follow their sensuality, and because of them, the way of truth will be blasphemed. So, yan po nagaganap sa kapanahunan natin ngayon. So, ilagay mo nga ulit sa verse 1. But false prophet also arose among the people, just as there will be false teacher. Ay, lumipat ko, B. There will be false teacher among you who will secretly bring in destructive heresies, even denying the master who brought them, bringing upon themselves swift destruction. So, meron mga false prophet at false teacher. At alam na po ninyo yun, will secretly bring destructive heresies. Yung mga katang-isip na hindi naman nakalagay sa Biblia, mga itinuturo, na kung minsan na may mas gustong-gusto ng mga tao ang mga ganitong uri ng aral. Kaya marami silang nahihikayat. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos, mga kapatid, kasi tayo'y nanunumbalik sa talagang totoong aral ng Panginoon. Bakit? Kasi kayo po'y nakatalaga sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Sa pamamagitan po yan ng salita ng Diyos. Yan din pong hinihikayat ni St. James sa kanyang sulat na kailangan po tayong manumbalik sa salita ng Diyos.
Basahin natin sa aklat ng James chapter 1 verse 21. Ito po sinasabi. Therefore put away all filthiness and rampant wickedness, and receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls. So, yung pong implanted word, yan po yung banal na kasulatan. Therefore put away all filthiness and rampant wickedness. Kailangan po layuan na natin yung karumihan at ang kasamaan at tanggapin natin na may kababaang loob ang mga salitang ito na siya makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. So ang salita po ng Diyos ang talagang may kapangyarihan na makapagligtas ng ating mga kaluluwa. Kaya yan po yung aming inihihikayat sa inyo every Sunday na tayo po'y manumbalik uli sa kapangyarihan ng kanyang mga banal na salita, sapagkat napakahalaga po ang kaligtasan ng ating kaluluwa sa Panginoon. Mahalaga po yung ating kaligtasan at lagi po ninyong tatandaan mga kapatid, ang ating buhay ay may dalawang esensya, dalawang essence ang ating buhay, physical at spiritual. Kailangan po mapaghandaan natin ang hinaharap ng ating spiritual life at yan po ay eternal. Mga bagay na napakahalaga, higit na mahalaga kaysa sa mga earthly things na ating tinatamasa ngayon. Basahin natin sa aklat ng 2 Corinthians chapter 4 verse 16 and 17. Ito sinasabi. So we do not lose heart, though our outer nature is wasting away, our inner nature is being renewed by day. For this slight momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. So yan po, napakalinaw po niyan sa verse 16 na so we do not lose heart, though our outer nature is wasting away. Yung ating katawang lupang ito ay tumatanda, humihina at namamatay. But our inner nature is being renewed day by day. Yung pong ating espiritu at kaluluwa ay pilit na binabago ng mga salita ng Diyos, sapagkat yan pong inihahanda ng Diyos sa buhay na walang hanggan na makakapiling niya. Yung pong ating katawang ito ay namamatay at lumilipas. Ngunit ang ating kaluluwa ay higit na mahalaga sa Panginoon. Basahin pa rin natin sa aklat ng Mateo chapter 10 verse 28. Ito po ang sinasabi. Matthew 10:28. And do not fear those who kill the body but cannot kill the soul. Rather fear him who can destroy both soul and body in hell. So yan po ang dapat nating katakutan. Hindi lamang yung pumapatay ng ating katawang ito, pero hindi naman nakakapatay ng ating kaluluwa. At sa halip, ang katakutan natin ay pwedeng magwasak ng ating kaluluwa at katawan sa impyerno. At Diyos po lang ang makagagawa noon. Kaya ngayon pa man dapat na tayong mamuhay ayon sa pagkatakot sa Diyos. Na ibig sabihin, kung tayo may pagkatakot sa Diyos, may banal na pagkatakot sa Diyos, susundin natin yung kanyang mga turo at aral upang tayo may hatid sa buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi rito, do not fear those who kill the body but cannot kill the soul. Rather fear him who can destroy both soul and body in hell. At yan po, maipiprepare natin ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa sa pamamagitan ng ating pagsunod sa kanyang mga kautusan at aral na ipinagkakalob sa atin every Sunday. Wala pong sawa at buong pagmamahal na ginagawa po yan ng ating Panginoong Jesucristo, alang-alang sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Huwag po nating isipin na kahit na tayo kakaunti, kung tayo man po ay kakaunti, hindi po mahalaga yung bilang. Ang mahalaga po,
totoo yung ating nasumpungang aral at turo. Tayo istrikto sa pagsunod sa kalooban ng Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan. Yan po ang tiyak na kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Pinagkalooban po tayo ng riles, kumbaga sa train, riles na dapat nating tahakin. Huwag po tayong aalis sa riles na yan. At ang riles na yan ay ang banal na kasulatan na maghahatid sa atin sa dulo ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. So mga kapatid, siguro hanggang dito na lamang muna ang ating munting pag-aaral ng kanyang mga banal na salita. At muli, kayo'y inaanyayahan ko sa araw ng linggo sa susunod na kayo po'y manatili na makasama namin sapagkat mahalaga po yung ating pinag-uusapang ito. Ito po ay dito po nakasalalay ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Bakit? Kasi mahal po tayo ng Diyos. Nais niya na tayo makasama niya sa buhay na walang hanggan. Amen. You're the word at the beginning. One with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you will rest. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven without us. Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love is greater. What could separate us now? What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is.
nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is, the name of Jesus. So after the song will be the closing prayer of Sister Melinda. Si Aileen ang mag-closing prayer. Okay, Sister Arlene, thank you. Yes, Lord God. Purihin ang Panginoon, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa isa na namang panibagong araw, panibagong linggo na ipinagkaloob niyo po sa amin, Lord. Sa bawat mga salita ninyo, Lord, banal na salita ninyo na ipinagkaloob niyo po na sa amin pong napakinggan, Lord. Maraming salamat po. Naway, tulungan niyo po kami, Lord, na mabigyan ng lakas ng isipan, Lord, upang kami po ay magpatuloy sa pakikinig sa inyong banal na salita. Hindi lamang po sa pakikinig, Lord, kundi para maisapuso po namin at maisabuhay ang mga salitang aming napapakinggan. Lord, maraming salamat po sa buhay ng bawat isa sa amin, lalong-lalo na po kay Brother Albert na ginagamit niyo, Lord, upang amin pong mapakinggan at maunawaan ang mga salita ninyo, Lord. Naway patuloy niyo po kaming gabayan, patnubayan at yakapin ng pagmamahal sampo ng aming mga pamilya, Lord. Kung ano man po yung mga pagsubok na nararanasan namin, Lord, kayo na po ang bahala, Lord, sa amin. Tulungan niyo rin po kami, Lord, na sumunod sa aming mga leaders upang mas lalo pong maituwid ang aming mga daang tatahakin. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you very much, Sister Arlene. Now let us thank the Lord. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you,
Lord. Thank you, Lord. I come before you today, and there's one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you very much to everyone who attended today's service. Hope to see you again next Sunday for another service to the Lord. Thank you to everyone and a blessed day.